nagibahin ng motor na initan. So good morning to all of you. Just arrived, galing naghatid sa asawa ko kasi they're preparing for the election. Magsiserve siya sa election, pero hindi siya teacher, magsiserve lang siya, volunteer siguro. So ngayon, pagdating ko dito, hindi nila nilipat itong aming Rusiflex na kaisa-isang Rusiflex dito sa aming barangay. So para hindi makuspaw, kasi pag laging itong itim, pag lagi itong matamaan ng araw, baka maging yellow. So yung yellow, pag lagi yung matamaan ng araw, maging puti yan. So ito, ganito kami pa, ganito kami mag-alaga ng aming motorsiklo. Kahit may takip na, hindi namin binibilad sa araw. So ilipat ko ito doon sa Landong. So it's a Sunday today. So kanya itong smash namin hindi ko pinapasok kasi maglilinis ako ng motor, pero uunahin ko muna ang bonsai. So maggupit ako ng bonsai, so para siguro center stand ang gagamitin ko. So kanya-kanyang style tayo, mag center stand ako, ganito ang style ko. Bubunutin ko na lang. Lock natin, baka manakaw. Sarado sa ninggit. So saan man to? So pakita ko sa inyo yung mga susi namin. Yan ang original susi ng Suzuki. May serial number pa. Then ito naman ang original na susi ng aming Rusiflex. Tignan nyo. So ngayon, parating ako kanina, itong nakita ko, pinagalitan ako sa asawa ko, dahil after the election, pag hindi daw ito matriman, puputulin niya hanggang dito. So kaya ito nag-bloom because lumulusot na yung gamot. Kaya yun. So basta lumulusot yung gamot, then hindi ito basta mabuhat ng isang tao, kasi yung sinali ko ito sa shop dati is 4 na tao bumubuhat dito. So this is around, sinabi ko na around 80 kilos, so mabigat. Okay lang kung may hawakan, walang hawakan, kaya 4 na tao. So ito ang tatrabahuin ko ngayon. Tapos tanggalin ako niya akong helmet, init, bugat pag yun. So ito ang buhay ko araw-araw, pati mas. Then wala, saan yung gunting? Gunting. Gunting, helmet. Ibutang sana, kuha na ng helmet. O, then, ang gunting. Gaya. Ganito. O, ilagay na lang yan sa baba. Magaras na akong helmet. Wala na, raba dito, takapalit na. Gunting, may akong gisugo, dili man masitira. Ang ginawa ng camera woman ko is, binigyan ako ng, alam mo na, loob. Ito. Alambre, kutsara, yon. Mabuti na lang may 2 gunting. Ito. So, before dito aalutin, uunahin, labot yung kutsara. Uunahin muna ko ito. Kasi matinik ito pag malimutan ito na gupitan, tapos mabutan ng ilang panahon, delikado ng mga tunog tayo. So this is my aroma. Kaya ang paggupit ko dito dahanan na, kasi pag masamara ng mga dahon, pangit na tingnan. So kailangan ito i-monitor mo palagi itong aroma. Tapos yung ito, sangat na nakuha ni diri sa baba.
para hindi maapakan. Kahit motorsiklo kayang tamaan itong tunok ani, kasi ano ito, hait tayo. So this plant is very known. So hindi ko rin alam kung anong habol ng bunti. Hindi ko rin alam kung nasamot. Hindi ko rin alam kung anong benepisyo nitong halaman na ito. Basta nandun ito sa mahala nga ni daplin sa dagat na nubo. So itong aroma ko, kailangan ito 100% sunlight. May katabi pang bayabas sa gilid. So kunin ko yung bayabas din, lipat ko doon sa init. Pero alutan ako. Nanugsok na ganit yung tunok diri sa aroma sa akong kilid. So tapos na. Ay, may share ako sa inyo. May nag-produce siya ng isang maliit na bunga. Okay. So nice bunga. So maka-seedlings na ako nito. So ngayon, lipat na ako doon sa aking dalakit na red ficus. So paggupit din ito, dapat hindi masugatan yung mga dahon. Tapos tignan mo yung mga sanga na yung lingkod na pinupot doon. Yung saan siya nag-stop. Kasi before, ang ginawa ko nito is pinutol ko yung yung sa ubos kaayo. Ang nangyari isa yung para bang ginidipulit na ko, hapit mamatay. So itong puno, gulang na ni. Nakuha ko ito doon sa bundok. Tapos is may karabaw na nakatali kasi tinatalian ito ng yung karabaw, yung puno niya. So tinuha ko, kaya yung may-ari yung karabaw nagsabi sa amin, kitain. Hindi na ako kuan. Nawala na ko, kabahin na karabaw. Hiliktan ni og karabaw ning kahuya. Sayo na lang nato, baka magkamalit-malit tayo sa pagtagalog eh. So hiliktan ni og kalabaw. Tapos yung kaibigan ko na may-ari ng kalabaw, doon namin iwan yung artikulo namin. Sabi niya, nawala yung niya, hiliktan og kalabaw. Sabi hindi ako nagsalita. Hindi niya alam yung hiliktan niya o kalibaw. Yung palang kinuha ko. So malapit na ako matapos. So hindi, pero totally hindi pa ito tapos kasi ang gagawin ko nito, itong makita niyo makapal yung dahon, di ba? So ito, gagawin ko is tatanggalin ko itong mga dahon sa ilalim, then iwanan ko lang ng kaunting down yung sa top para pag silipin ito sa ilalim is siya kaunti lang yung dahon, tapos makikita yung mga sanga. So katulad nito, di ba, may mga dahon, mga sanga, tapos hindi makita. So yun ang ko, yung finishing ko dito, tanggalin ko pa itong lahat. Then, iiwan lang yung sa top para pag sa ilalim ka, para totoong kahoy. So, yun ang ko. So, pero, ipagpatuloy ko lang yung pagbibideo. Ipagpatuloy ko lang ito yung paggagawa ko of video na, kasi mataas na yung video ko, lalo nang walang manunod sa ginawa kong video nito about trimming of my what we call this red ficus. So, dito sa baba, nakalusutan ng gamot, puputulin pa natin yun, puputlan pa na ako ng gamot
Then at least na hawan-hawan na o nalinis na siya ng konti, hindi na ito purili ng asawa ko, itong bonsai materials ko. So for this morning, ito lang ang masishare ko. There's a mild training or training itong aking bonsai na reed ficus. Tapos isa-isahin ko pa itong tanggalan yung dahon yung nasa ilalim para makita sa ilalim pag silipin sa camera yung mga sanga. So mukhang totoo talagang kahoy siya. Then hahanapin ko pa itong ugat kung saan ito nakalusot. Hala sa ilalim. Basta may ugat ito nakalusot kaya ito nag-bloom. So for this morning, ito lang masishare ko. It's already 8 o'clock in the morning. So maraming salamat sa panonood. Hopefully you like my video, and paki-like at saka paki-share naman itong video ko. At saka kung pwede, paki-subscribe naman para naman matulungan ako, kasi kahit matanda na ako, patuloy pa rin ang pagbonsai ko para sa inyo. Like para din sa mga beginners nga katulad ko. Bye-bye!